Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan ng misang ito, pero lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Sama natin sa intensyon ang mga nagpapamisa ngayon, ang intensyon ng mga tumutulong sa simbahang ito, ang intensyon para sa kagalingan ng mga may sakit, at intensyon para sa patuloy na paggabay ng Panginoon sa mga kababayan natin sa ibang bayan. Upang tayo maging marapat sa misa at sa intensyon ng mga ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating pang mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo po kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabis siya sa may bunganga ng kuweba. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon, na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylaya ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan,
Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang. At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagtagumpay sa kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo iyon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, Ama ko, ang kapiraso ng laylaya ng iyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama, kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay hindi maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usapang ito. At siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo, ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa ililim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Iyong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang iyong hibik, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa akin di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kaniyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon, na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, ng ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago, na anak ni Alfeo at Tadeo. Si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Patola ka ba? Mapagpatol ka ba? Halimbawa, sa mga comments sa social media na nababasa mo which are directed either sa iyo, sa ibang tao, or sa isang particular na issue. Ikaw ba yung isa sa mga nagko-comment na naapektuhan ka naman kapag hindi sumasang-ayon o may kumokontra sa comments mo? At yung pagka-apekto sa iyo, hindi lang sa araw na yun, kundi sa maraming araw pa, nasisira ang buong linggo mo? Mapagpatol ka ba sa mga kamote rider sa daan na talaga namang napakasarap konyatan? Mapagpatol ka ba sa mga taong may bias sa iyo? Sa mga taong kahit anong gawin mo ay hindi maniwala sa iyo? O kahit ano ang sermon o paggalit na gawin mo ay ayaw magbago? Patola ka ba? Madali ka bang makipag-argumento, makipag-away sa mga taong ito? Kung oo ang sagot mo, para sa iyo ang pagninilay na ito. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang hindi pagpatol ni David kay Haring Saul. Alam po ninyo, pagkakataon na ni David ito na makaganti kay Saul. At mas secure na talaga ang buhay niya sapagkat sa maraming pagkakataon, pinagtatangkaan ni Saul ang buhay ni David, including that instance na sinibat siya ni Saul ng malapitan, di lang siya tinamaan. Kalain mo yan. Ito na yung pagkakataon. Kaya nga, nakapilas mula sa damit ni Haring Saul si David para patunayan kay Haring Saul, napakadali na itusok ko sa iyo ang espadang ito para kitilin ang buhay mo. Pero hindi niya ginawa. Katulad ng maraming beses yung hindi pagpatol kay Saul, hindi niya pinatulan si Saul. Bakit? Dahil basta siya iduwag. Remember, siya lang ang napakatapang na tumayo, nanindigang nag-iisa para kalabanin at talunin si Goliath. Kaya hindi siya duwag. Alam lang niya, nare-recognize lang niya sa tulong ng Diyos ang mga laban na dapat niyang patulan o hindi niya dapat patulan. Naranasan niyo na po ba yung pakiramdam na sa isang argumento, sa isang away, sa isang pakikipaglaban? Alam niyong nasa tama kayo. At alam nyo rin, kayang-kaya nyo yung kalaban ninyo. Di ba nakakagigil? Di ba parang napakataas ng ating damdamin na gusto mong makasapak, gusto mong makatadya? At bakit ganun? Kasi nga, alam mong nasa tama ka At alam mong kayang-kaya mo yung kaaway mo Tingnan po ninyo yung reaksyon ng mga naging stars sa mga road rage videos. Di ba? Tingnan po ninyo yung mga kilos nila, yung mga salita nila. Lisensya. Bigay mo sa akin yung lisensya mo. Bigay mo. Bigay mo. Diba? Gigil na gigil. Baba ka. Ama, baba ka. Baba. Nandun yung kumpiyansa, nandun yung tapang, nandun yung gigil. Kasi nga, nandun yung pakiramdam, ako ang nasa tama at kayang-kaya ko ito. Mga kapatid, sa mga pagkakataong yon, dapat sa kabila ng ating matinding emosyon, isingit natin ang pagtatanong, dapat ko bang patulan? Dapat ko bang labanan? Ako lang, mai-confess ko sa inyo, dati ito, nang medyo immature pa ako, pero hindi naman din natuloy sa tulong ng Diyos. At sa tulong ng mga taong ginamit ng Diyos. Yung may mga bashers ako dati. Hanggang ngayon naman, pero ito yung karanasan ko dati sa social media. Talagang gigil ako Pasensya na kahit pare, tao lang. Pero mali nga po ito. Yung temptasyon na gumanti ka, yung temptasyon to get even, hindi lang to get even, pero yung hiyain mo, iparamdam mo sa kanya yung pagkakamali niya, iparamdam mo sa kanya yung galit mo,
Kasi alam mong nasa tama ka, tapos titingnan ko pa yung profile picture at saka yung social media account. Nakita mo, hindi naman kagandaan, hindi naman kagawapuhan. Mukhang mahina pang nilalang. Alam mong kaya mo eh. Yung mga pagkakataon pa dati na parang gusto kong hamunin, makipagkita sa akin. I'm sorry, pero hindi natuloy yun. Thanks be to God. At salamat sa mga taong ginamit ng Diyos na para sa akin ay magtanong ako, worth it ba? And if ever, manalo ko sa argumento, sa laban, kahit sa suntukan, ano ngayon ang madadagdag nun sa akin? Ano mapapala ko? Diba? Lalo na alam naman natin may mga taong sagad sa talampakan ang katangahan at sagad naman sa bumbunan ang kayabangan. Yung mali na, ipagpapalagay niya at paglalaban niyang tama sa pasya. Yung talo na pilit pa niyang ipamumukha sa'yo na hindi siya ang talo, kundi ikaw. Yung mga taong kahit anong sabihin mo ay mag-i-stick sa mali na opinyon at akala nila. So bakit mo aakasayahin yung panahon mo, yung enerhiya mo, maging ang mga resources mo sa mga taong ganyan, di ba? Bakit hindi mo ireserba sa mga laban na mas dapat mong patulan? Remember, even the greatest warriors, the bravest soldiers, do not fight all the time. May mga times na nagre-retreat din yan. Kasi para i-reserva yung kanilang lakas, yung kanilang kagamitan sa pakikipaglaban para sa mga mas karapat-dapat na laban na dapat nilang patulan. Kasi kapag naubos na yung bala nila, yung enerhiya nila, and even if they come out victorious sa mga walang kwentang laban naman, pagdating sa mga tunay na laban, sa mga mas importanteng laban, wala nang bala, bugbog na. Ganun ba ang gusto nating mangyari sa atin? Na pagdating sa mga tunay na laban ng ating buhay, pagod na tayo, burn out na tayo, pakiramdam natin, aping-api na tayo. Kasi nga, may mga walang kwentang laban along the way na ating pinatulan. Kaya i-avoid natin yan. Kaya nga ang tanong ni David, bago labanan si Goliath sa 1 Samuel 17:26, anong kandimpalang naghihintay sa makatatalo sa Filisteyong yan at sa makapag-aalis ng kahiyan ng bayan ng Israel? In other words, anong mapapala ko kung lalabanan ko yung Goliath, yung higanting yan? Pero hindi ito makasariling tanong sapagkat alam naman nating lalabanan ni David si Goliath sa ngalan ng Diyos. In other words, ang gusto lamang malaman ni David, ito ba ay may kinalaman sa mga plano ng Diyos sa akin at sa bayang Israel? Yun ang laman ng tanong na yun Sapagkat may mga laban talaga sa buhay natin na sa halip na makapaglapit ay makapaglalayo pa sa magagandang balaki ng Diyos sa buhay natin. Isipin po ninyo, kung bawat pangungutya ng mga kapatid ni David ay kanyang pinatulan, kung si Saul ay kanyang pinatulan, palagay ko in the first place, hindi rin niya mapapatay, matatalo si Goliath. At baka hindi maging hari or maging hari man ay hindi magiging mabuti na hari si David. Kaya let us be on guard sa mga unnecessary battles that meet us along the way. Sapagkat yung mga unnecessary battles na ito, sa vantage point ng Diyos, these are tests. Tests of our patience, of our personality, of our maturity. On the other hand, sa vantage point ng demonyo, ito ay mga distractions niya para mawala yung ating focus, para maaksaya yung ating mga resources. Nang sa gayon, pagdating ng mga mas importanteng laban ng ating buhay, wala na tayong wisdom at lakas para lumaban. Kung kayo po ay pamilyar sa larong basketball, I think ito rin naman ay nangyayari sa ibang mga sports tulad ng baseball, rugby, yung team sports. Yung star player, may mangungulit dyan, may mangiinis dyan galing sa kabilang koponan. Either balyahin yan, i-trash talk yan, i-hard foul yan. Lapit naman ang mga kakampi nung tina-trash talk at binubuli na yan. Now, kung nag-iisip ng maayos, yung mga kakampi ng mga tina-trash talk na yan, hina-hard foul na yan, sinisira yung laro. Hindi sila to the rescue para makipag-away din, makipagsuntukan, makipag-argument. Hindi. To the rescue, yung teammates ng binubuli na yan, lalo na kung star player yan, para i-remind siya, cool ka lang, mananalo na tayo Maganda yung ginagawa mo. Sinisira niya yung laro mo. Huwag mo siyang hayaan na sirain ang laro mo sapagkat yun ang kanyang gusto. At yun din talaga ang gusto ng Diablo. Yung i-distract tayo. Lalo pat alam niya
na malakas tayo sa tulong ng Diyos para sa mga importanteng laban na naghihintay sa ating buhay. Kaya maganda na tanungin po natin ang ating sarili ngayon, sa mga kanya nating laban sa buhay. Ito ba ay dapat talagang patulan? Baka naman ito ay laban sa mga tao na kahit anong gawin mo ay hindi naman na talaga nagbabago. Baka naman ito ay laban sa mga tao na walang pakialam sa iyo. Baka naman ito ay laban sa mga tao na kahit anong gawin mo ay hindi talaga maniniwala sa iyo. Baka naman ito ay laban sa mga sitwasyon na hindi mo na talaga kayang baguhin at kailangan mo na lang tanggapin. Baka naman ito ay laban sa mga taong hinirang ng Diyos. Halimbawa, sa ating mga magulang. Halimbawa, sa mga lingkod ng simbahan, sa mga pare. Hindi ko sinasabi na ikonsintihin kung may mali. Ang sinasabi ko ay dapat nandun pa rin ang paggalang sapagkat hinirang ng Diyos ang mga yan. Again, huwag kukonsintihin ang pagkakamali. Pero huwag labanan in such a way na mawawala ang ating paggalang dahil hinirang ng Diyos ang mga yan. Kapag ganitong mga klaseng laban, magandang wag na nating patulan. Ano kung masabihan ka ng iba na duwag kung alam mo sa sarili mong hindi naman. Ayaw mo lang patulan ang mga walang kwenta na laban. Basta sa sarili mo, ginagawa mo yung tama. Kesa naman ikaw mismo ang makapagsabi sa sarili mo, balang araw na tanga ka. Dahil hindi mo dapat pinatulan, ay pinatulan mo pa. Ito sana ang biyayang hilingin natin ngayon sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos Sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung diringgin ng Diyos Bigit natin ang ating mga samo ko. Panginoon, tulungan mo ko na huwag madistract sa mga laban ng buhay na hindi ko dapat patulan. Lalo na kung ito ay patungkol sa mga tao na kahit anong gawin ko ay ayaw maliwala sa akin. Ayaw magbago. Lalo na kung ito ay laban sa mga taong kahit anong sabihin ko, sila pa rin naman ang tama. Kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako mabuti sa kanilang mga mata. Tulungan mo ko, Panginoon, na huwag mag-aksaya ng panahon sa mga laban na ito at ipagpasayo ko na lamang ang lahat ng ito. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan niya. Hallelujah! May mga bagay na para mo masolusyonan ay kailangang tanggapin mo na lang. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Dahil hindi lamang yan ang mga laban ng buhay na sa iyo ay naghihintay. Mayroong magandang mangyayari sa iyo.
Kung pipiliin mo ang mga laban na dapat mong patulan. Kung lalapit ka kay Jesus, yung mga laban lamang na mas makapagpapalapit sa iyo sa poong may kapal. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Yung laban na maging mabuting tao, maging mabuting asawa, maging mabuting anak, maging mabuting magulang, maging mabuting kapatid. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa nagtitiwala, iyong patnubay, ang dumaraing iyong tinutugon. Sa'yo'y tiwala sa dilim ng buhay, sa iyong biyaya naging malaya. Sa palad mo inihahandog ang buhay, sa palad mo habilin ang puso. Panginoon, gabay at pag-asa, sa'yo'y handog aming pag-ibig. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalubong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat sa tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, nagtakdang magkaroon ang gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng iyong anak na mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan.
Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mas mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong manahimik at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ikaw ang tangi sa buhay ko. Napatid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo. Pakikinggan ito at itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tangi sa buhay ko. Panginoon, narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, Shenawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa, sa inyong pagtulong, sa pagpapadala po ninyo ng inyong assistance sa simbahan.
through our Gcash and bank account. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasamang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat. Thank you.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Kaisa ng buong simbahan, lalo na dito sa Pilipinas, ipagdiwang po natin ang kapistahan ng Santo Niño. Hilingin natin ang kanyang awa bago tayo magsimula ng tuluyan sa ating misa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, pagkakalulog sa bayan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kaisa ng intensyon ng mga nagpapamisa ngayon at ng mga tumutulong sa simbahang ito. Pagdasal din natin ang mga kabahay natin sa ibang lugar, bansa na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Pagdasal natin ang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya'y maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinag-aharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaias na ang pagsilang ng sanggol na lalaki ay nagdulot ng liwanag at katuwaan sa mga tao. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan.
Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak, iyaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, ginaganyak ni Apostol San Pablo ang mga taga-Efeso na magpasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ating tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya
sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may nagdala na mga bata kay Jesus upang hiling ipatong niya sa mga ito ang kaniyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan niyo lumapit sa akin ng mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Minsan na-assign ako sa isang parokya, nakakilala ko ng isang taong maimpluwensya. Mayaman, makapangyarihan, sikat, ginagalang. No wonder kapag birthday niya, pag may okasyon sa kanila, ang daming nagpupunta, ang daming nakikisaya. Kaya at one point, I remember, nasabi ko sa kanya, nakatutuwa naman po, ang daming nagmamahal sa inyo, pero ako'y kinorek niya. Kasi ang sabi niya sa akin, Father, ang mga nagpupunta talaga sa akin, mahahati yan sa 3 kategorya. Yung una, yung mga malapit talaga, yung mga close talaga. Pero, kaunti lang yon kumpara sa pangalawa. Yung pangalawa, hindi ito yung mga malapit sa akin. Ito yung mga gustong malapit pa lang sa akin. Pero pinakamarami yung pangatlo. Ito yung mga may gustong ilapit sa akin. Kaya naman pala, tayo po ba, bilang mga Kristiyano, kanino tayo malapit? Kanino natin gustong mapalapit? Kanino natin gustong may ilapit? Di man lahat. Unfortunately, marami sa atin ang malapit, may gustong ilapit, gustong mapalapit sa mga mayayaman, sa mga makapangyarihan, may posisyon, sikat sa lipunan. Kasi pakiramdam natin, pati tayo nadadamay sa kanilang magandang kalalagayan. Pati tayo kahit papaano, yumayaman din, nagkaka-power din, nagiging sikat din. Kaya naman sila ang paborito nating iniimbita sa mga pagtitipon, sa mga pagdiriwang, ginagawang ninong-ninang. And at the back of our minds, meron din tayong motibasyon na balang araw,
pwede natin silang malapitan sa oras ng matinding pangangailangan. Bagamat yan na madalas ang nasa ating isipan, ang kalakaran, ang tanong, gusto ba ng Diyos yan? Di ba't ang ating Panginoon mismo ang nagsabi sa Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang mabubunga ng sagana. Pero wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin, kung kayo hindi malapit sa akin, kung kayo hindi nakakonekta sa akin. Na kung iko-connecta po natin sa ating second reading, ay para bagang sasabihin din sa atin ng ating Panginoon, kung kayo hindi malapit sa akin, kung kayo hindi nakakonekta sa akin, kung kayo walang koneksyon sa akin, pues, hindi rin kayo magkakamit ng mga pagkapalang espiritual, hindi kayo magiging banal, at hindi kayo magiging tunay ng mga anak ng Diyos. At hindi po maganda yan. Remember that spiritual blessings are far more important than material blessings. Yung mga spiritual blessings, being true sons and daughters of God, knowing God's will in our life, peace that surpasses understanding, joy even in the midst of suffering, forgiveness of our sins, living without guilt, spiritual blessings. Hindi ito mabibili ng kahit gaanong karaming pera natin. Mas mahalaga pa rin ang mga spiritual blessings. Kaya nga, yung taong hindi malapit sa Diyos at malapit sa Diyos, parang ganito ang kaibahan niyan. Parang comparison lang ng totoo at hindi totoong halaman o bulaklak yan. Sa unang tingin, parang magkaparehas lang. Pero kapag tinitigan mo, you will realize, itong totoong bulaklak, itong totoong halaman, ang siyang mas masigla, ang siyang buhay na buhay. Ganon ang taong nakakonekta sa Diyos ang kanyang buhay. Parang ito yung sinasabi sa Jeremias 17, punong nakatanim by the streams, by the waters, ang mga ugat nito ay nakasawsaw sa tubig, kaya hindi siya nanganganib, dumating man ang tag-init. Ito yung mga taong, yes, maaaring hindi sagad hanggang tenga ang ngiti niya dahil may mga natural pa rin naranasan mga problema. Pero sagad hanggang puso niya ang kapayapaan niya sapagkat alam niyang ang Diyos ang siyang bahala sa kanya. O hindi ba't yun ang totoong saya? Hindi ba't yun ang totoong kapayapaan? Not the absence of suffering, but the presence of God in our life. Parang yung pinapakita ng picture na ito, ito yung isa sa mga sumikat na mga eksena sa nakaraang translasyon ng Nazareno, na kung kakapsyonan ko, ay po pwedeng ang caption yan ay ganito, Panginoon, nakahanda pa rin akong buhati ng mga krus ko, basta't kasama kita sa pagbubuhat ng mga ito. Kaya napakahalaga na maaga pa lang ay mamulat na tayo sa kahalagahan niyan ng pagkakaroon ng isang malalim na relasyon sa Panginoon. That is why hindi mo naman din masisi yung mga magulang na kahit ang mga anak ay batang-bata pa, musmus pa, ay sinasama na, halimbawa sa translasyon o sa pagpaparada ng mahal na poong Santo Niño. Kahit na may hassle, kahit na delikado, sinasama. Ang katwiran nila, mainam na po yung habang maaga. Maisalin na namin ang aming debosyon sa kanila. Kaya't ang intensyon ng mga magulang dyan ay hindi muna, Lord, sana pong anak ko
ay mabigyan ko ng magandang kinabukasan. Hindi muna yung intensyon na, Lord, sana po ang anak kong ito ay makapagtapos ng pag-aaral. Hindi muna yung intensyon na, Lord, sana po ang anak kong ito ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Kasi ang anak ay batang-bata pa lang. Yung iba nga, sanggol pa lang. Isinasama na. So kung ganyan lang ang intensyon nila, bakit isasama pa nila? E di ipagdasal na lang nila, di ba? Kaya't ang intensyon talaga ay ang maisalin sa kanilang anak habang ito'y napakabata pa. Ang debosyon na para sa kanila ay mahalaga. Dahil maaaring para sa kanila, may marating man ang kanilang anak, magkaroon man ito ng magandang bukas. Yumaman man ito, kung wala itong malalim na relasyon sa mahal na poong Nazareno Santo Niño kay Kristo, walang saysay ang lahat ng makukuha o mararating nito. Iba pa rin ang taong may relasyon sa Diyos. Kaya nga, sana bawat magulang, at ito ang isa sa pangunahing mensahe ng kapistahan ngayon ng mahal na poong Santo Niño. Bawat magulang ay magkaroon ng ganitong kaisipan na habang bata pang anak ko, ilalapit ko na siya kay Kristo. Kailangan yun sa anumang relasyon para lumalim, dapat magsimula yan habang maaga pa. Lalo pat sinasabi sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, ilapit niyo sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sasawin. Ang mga batang may tantrums, ang mga batang makukulit, ang mga batang minsan mahirap espelengin, ilapit niyo sila sa akin. Kahit busy ako, kahit marami kong ginagawa, kahit gusto kong manahimik, gusto kong magdasal, ilapit niyo sa akin ang mga bata. Dito ngayon papasok yung kahalagahan ng ang mga bata pa lang, dapat sinasama na talaga natin sa simbahan. Father! Hassle! Father! Maingay! Makakaistorbo lang, nakakahiya. Dito sa atin, meron naman tayong children's room. Nandiyan sa itaas. Air-conditioned din. Kung saan ang mga bata ay pwedeng maglaro. Lalo na yung mga maliliit pa. May play place din. Carpeted naman yan. Protected naman yung lugar na yan. So habang nagsisimba ka, pwedeng naglalaro sila. Kung gusto mo, kasama ka rin nila sa loob. Malaki, maluwang naman yan. May speaker sa loob, glass yung pader, so kita at dinig mo pa rin ang misa natin. Not just that. Sa mga batang may kakayanan na, ini-encourage sila dyan na mag-color ng mga drawing. Yung mga drawing, base sa eksena ng ating gospel reading. Si Kristo ngayon kasama ng mga bata, yun yung nasa drawing. Yun yung kanilang i-color din. Habang ine-explain in a very simple manner ng mga mababait at masasipag na katekista natin. So you see, nagre-reflect din sila in a manner na sakto para sa kanila. Habang tayo rin dito'y nagre-reflect, nakikinig, nagninilay ng salita ng Diyos. Simultaneous na nangyayari yan. At pagkatapos ng homilya, maghahanda na sila. Yung mga na-drawing, yung mga nakulayan nila, yun ang iaalay nila sa misa. Para maramdaman nilang nagsisimba rin talaga sila. Parte sila ng misa at sila ay mahalaga. Kaya ma-offset na natin yung fear ninyo. Baka maging abala, baka maging hassle. May paraan naman Napakahalaga na ang bata ay nasasanay bata pa lang na lumalaki kahit linggo-linggo nararanasan niya yung environment ng isang sambayanang sumasamba kay Kristo, sumasamba sa Diyos. Napakahalagang bagay noon. Ang mga bata ay parang mga blank canvas. Sa painting, yung blank canvas, magsulat ka na, mag-drawing ka na, magpinta ka na sa kanila ng mga magaganda at maayos na mga katuruan at alaala. Upang ma-impluwensyahan man sila later on ng iba, may babalikan sila kaysa ang maunang magpinta ay ang mundo.
kesa ang unang magpunta o magpinta ay ang dyablo, kesa ang unang maglagay ng mga alaala ay ang mga hindi makabuluhang impluensya sa mundong ito. Maganda na yung bata, sa una pa lang, pintahan mo na ang kanyang alaala ng mga bagay na makabuluhan at maganda. Ay paraan naman eh. Kung walang children's room ang simbahan, kapag umiiyak yung anak mo, kapag hindi mo talaga mapatahan, edi ilayo mo muna. Bahagya lang, dyan sa may pintuan. Lalo na kung di naman umuulan. Basta ang mahalaga ilayo mo. Hindi yung parang makikipaglabang ka ng, di ba may sport na sampalan? Sampalan, gano'n. No? Yung sport na sampalan na yan, pakapalan ng mukha yan eh. May mga magulang na ganyan, may mga guardian na ganyan. Umiiyak na yung anak, naku, pakapalan ng mukha. Pasensya na ha, pero matagal ko na itong hinihintay, yung pagkakataong ito, para maisama sa sermon ko. Nabubwisit na rin ako eh. Akala nyo wala lang sa akin, hindi, nabubwisit na rin ako. Alam niyo mga magulang, kapag nag-iiyak yung anak ninyo at may tumingin, huwag niyong isiping nakukyutan sa anak niyo. Dahil hindi naman titig yung tingin eh. Mabilis yung tingin eh, ganun. No? Pag mabilis yung tingin nyo ng inis. Tapos after few seconds, tumingin uli. Tingin na yun ng inis na inis. Ilayo na nyo na. Di ba? Nakakainis eh. Nakaka-distract na eh. Hindi naman yung mga batang nakakainis. Kayo eh. Kayo ang mas nakakaintindi. Hindi yung makikipagtigasan pa kayo. Hindi yung kayo pa matapang. Nakaw. Kahit sa mata ng Diyos, maling-mali kayo. Maganda yung tinuturuan ng mga bata na magsimba, pero turuan ng mga bata ng tamang behavior sa pagsisimba. Nevertheless, gayon pa man, kailangan pare-pareho pa rin tayong maging matyaga sa paglalapit sa Diyos ng mga bata. Kasama na dyan ang pag-isikap, naturuan sila ng mabuting asal, gayon din ang pagdarasal. Ibalik natin yung anak, sige, pakita mo kung gaano ka kagaling. Wag na sa the name of the Father. Hindi yung, anak, pakita mo kung gaano ka kagaling magsayaw. Kasama pa magulang. Pati yung magulang, gaganon. Ay, naku po, nalinti ka na. Magsikap tayo na mabigyan sila ng mabubuting halimbawa sa salita at sa gawa. Ituwid sila sa kanilang mga pagkakamali, pagkakasala. Mga magulang, give them unconditional love. Lahat ng iyan ang makapaglalapit sa kanila sa Diyos. Believe me, napakarami ko nang na-encounter sa counseling, sa confession ng mga anak na hindi naniniwala sa Diyos. May tampos sa Diyos. Malayo sa Diyos. Bakit? Punot dulo, nagkaroon ng pangit na karanasan sa mga irresponsable o hindi mapagmahal ng mga magulang. Totoo, yung mga anak po ninyo, kayong unang-unang karanasan nila ng pagmamahal ng Diyos sa buhay nila. Huwag kayong sasablay dyan sapagkat mananagot kayo pag naggaganyan. Pero kapag sa inyong pag-isikap, nailapit nyo sila sa Diyos, sa pamamagitan na rin ng mabuting buhay niyo, sigurado ko po sa inyo, napakalaking blessing po ito. Let me end with this. Kamakailan, talagang may lumapit sa akin na matandang ginang, medyo mahina na rin siya, at hiniling na ipagdasal ko siya. At ang intention niya, alam niyo kung ano? Sana, wag muna siyang kunin ni Lord habang hindi pa niya daw nailalapit sa Diyos ang anak niya. According to her, may maipamamana naman siya. Kaya lang nangangamba siya na ang lahat ay mauwi din sa wala. Kasi hindi pa kabutihang tao yung anak niya. Yun ang concern niya. Bago man siya mawala, tumino, maging mabuting tao ang anak niya. Mailapit niya sa Diyos ang anak niya. Binigay niya sa akin ang pangalan ng anak niya. On the contrary, last Sunday night naman, kahit pagod na ang lingkod ninyo, may mga tao na hindi mo talaga hindi pwedeng puntahan eh.
Lalong-lalo na sa okasyong 90 years old na siya. At napakabait naman talaga si Nanay Leoncia. 90 years old. Biyuda, siya mga anak nila. Pero yung siyam na anak niya ngayon, naitaguyod niya, halos mag-isa. Sa siyam na anak niya ngayon, mayroong doktor, mayroong registered nurse, physical therapist, bank officer, former bank manager, civil engineer, dentist, former BIR assistant commissioner. 8 na yon. Lahat ng 8 yon settled sa US with their own families. Yung isa, nandito sa Pilipinas, si Attorney Menardo Guevara, former Secretary natin of Justice, Secretary of Justice, at ngayon ay Solicitor General na ng Pilipinas. Pero alam po ninyo, nang magpasalamat at magsalita si Nanay Leoncia, wala siyang binanggit isa man sa karir ng 9 na anak niya na matagumpay na, successful na, kilalang kilala na, may pera na. Wala. Isa man wala. Sa halip, ito ang sinabi niya. Mabubuting tao ng aking mga anak na ako handa ko at anong oras na okay na ako dahil okay ng aking mga anak na mabubuting tao, mabubuting makasama. Tama na sa akin yun. Yun lang naman na hindi ako nangangad ng yaman o ano. Basta yun lang maging mabubuti silang tao. Masaya akong maharap sa Diyos. Yun lang. 3 beses binanggit ang kanyang mga anak, mabubuting tao. 3 beses nang binanggit, yun lang. Sapagkat yun lang talaga, sapat na, sobra-sobra pa, para sa isang magulang na ang kanyang anak ay maging mabuting tao. Sapagkat according na rin kay Nanay Leoncia, kapag mabuting taong anak mo, masaya kang lilisan sa mundong ito. Sapagkat alam mong naiayos mo ang buhay ng anak mo. Kapag mabuting tao, magiging mabuting negosyante yan, magiging mabuting asawa yan, magiging mabuting kapatid yan, magiging maayos ang buhay niyan, magiging mabuti ang buhay niyan. At kapag mabuting tao ang anak mo, masaya kang haharap sa Diyos. Sapagkat yun ang pinaka-mission mo, ang maging mabuting tao ang anak mo. Dahil kahit pagharap mo sa Panginoon at ipagmalaki mo, doktor yung anak ko, bossing! Pare yung anak ko, bossing! Sabihin ni bossing, mabuting pare ba yung anak mo? Mabuting doktor ba yung anak mo? Sapagkat yun ang mahalaga sa Panginoon natin. Kaya sana, ito ang ipagdasal natin. Mga magulang, yun ang inyong pangunahing gampanin. Sabi ko nga minsan, kung hindi maiwasan, pero sana wag naman, kung hindi maiwasang sumablay ka na bilang asawa sa kabiyak mo, wag kang sasablay sa katungkulan mo bilang nanay, bilang tatay sa anak mo. Although sabi ko nga, wag naman sana na sumablay ka bilang asawa dahil parte ng pagiging mabuting ina, ama, ay ang mahalin ang ina at ama ng mga anak ninyo. Huwag kang sasablay sa pagiging mabuting ina at ama. Sa mga anak na tulad nyo, bigyan natin ng karangalan ng ating mga magulang. Nasa sa ating mga kamay. Hindi mo kinakailangan ng yaman. Hindi mo kinakailangan ng sobrang talino para dyan. Magpakabuting tao ka. Ikararangal ka ng mga magulang mo. Ako na ang hihingi ng tawad sa iyo. Baka for the longest time, masyado silang naging particular. Dapat magaling ka, dapat valedictorian ka, dapat sikat ka. Ako na hihingi ng tawad sa inyo. Sapagkat sinisigurado ko sa inyo, ngayong matanda na sila o pagtanda nila, they will realize walang ibang pinakamahalaga kundi ang maging mabuting tao ang anak nila. Yun ang hahanapin nila. Tulad ni Nanay Leoncia. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito, lalo pat isa sa dahilan
ng debosyon natin sa Santo Niño ay ang pagkagiliw natin sa Kanya. Natutuwa tayo sa Kanya. Ang cute ng mukha. Ang cute ng damit. Kung ano-ano nga ginagawa natin sa Kanya. Tandaan mo ha, kung bakit nakukyutan, natutuwa, nalulugod ang Diyos Ama sa Kanyang anak, hindi sa itsura, hindi sa damit. Sumusunod siyang lagi sa tatay niya. Sumusunod siyang lagi sa Kanyang Ama. Sinong magulang ang hindi matutuwa sa Kanyang mabait na anak na laging sumusunod sa Kanya? Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa Ang Diyos, ang makapangyarihan siya. Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magpasa Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata at magdasal tayo. Panginoon, pagpalain mo ang mga magulang na narito. Pagpalain mo ang kanilang pag-isikap na maging mabuting mga magulang. Kahit akong minsan nasusubok na ang kanilang pasensya, ang kanilang pagiging mabait, ang kanilang pagmamahal. Dahil sa pagiging matigas ng ulo at puso ng mga anak nila. Pakihipo mo po ang puso ng kanilang mga anak na sana'y makita na ang pinakamahalagang makapagbibigay ng karangalan sa kanilang mga magulang, buhay man o hindi na, nasa langit man o nasaan pa, ay ang kanilang pagiging mabuting tao. Iyon ang testamento kasi na nagbunga ang pag-isikap ng kanilang mga magulang na maging mabuti ring tao. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi nagkukulang ang Diyos, lalong-lalo na sa isang nagpapakabuting tao. Kung lalapit ka kay Jesus, kita ng Diyos ang sakripisyo mo, ang pagpapasensya mo, ang mga luhang tumutulong mula sa mga mata mo. Mayroong magandang mangyayari. Alam niya kung gaano ka nakapagod, pero lagi mong tatandaan, kung gusto mong magbago ang anak mo, mas gusto ng Diyos na sila'y magbago. Kung minsan ayaw lang makinig ng mga ito, pero kasama mo ang Diyos sa paghahangad ng kanilang pagbabago. Nasa sa kanila kung magbabago sila, pero ituloy mo ang pagiging mabuti mo. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesu Kristo,
isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak sa Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa'yo
ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo po ang aming pagtulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak na kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na wala hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa pag-uwi sa Nazaret, masigasig sa pagsunod at pag-ibig sa magulang niyang matuwid. Si Maria at Jose, o Santo Niño aming mahal, iyong ngiti minamasdan upang pasakit maibsan. Nawa kami iyong basbasan sa pag-ibig na dakila ang Diyos Amang lumikha. Isinugod niyang pusan, anak niyang nagdalita, nang sala natin mawala. O Santo Niño aming mahal, iyong ngiti minamasdan upang pasakit maibsan. Nawa kami iyong basbasan. Ngayon'y nahayag ang buhay sa kapisang walang hanggan. Ang Diyos Amang mapagmahal, usahay na ito ay lumitaw. Ngayon'y nakita ng tanan. O Santo Niño aming mahal, iyong ngiti minamasdan upang pasakit maibsan. Nawa kami iyong basbasan. Nakita namin natanaw ang tala niya sa silangan, kaya't kami naglalakbay upang aming mahandugan ng alayang mong mahal. O Santo Niño aming mahal, iyong ngiti minamasdan upang pasakit maibsan. Nawa kami iyong basbasan. O Santo Niño aming mahal, iyong ngiti minamasdan upang pasakit maibsan.
sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. At sa iyo'y aming sasabihin. Hinging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. At sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y pasasalamat sa iyo'y pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umulad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay maging upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos, Amay, tuluyang matupad. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Ipagdasal natin ang mga bata. Ama naming mapagmahal, mula sa labi ng mga bata ay humabi ka ng mga awit ng papuri. Ang isinilang ng mahal na Birhen na iyong anak ay tinanggap ng buong lugod ang mga bata. Kinalong sila, pinagpala at ginawa pang huwaran para tularan ng lahat. Tunghayan mo ng buong pagmamahal ang mga batang narito, kahit ang mga batang wala rito na laman ng aming puso at isipan. Pagpalain mo po sila upang lumaki silang mabubuting mga Kristiyano, kalugod-lugod sa iyong mga mata at sa mata ng kanilang kapwa, lalo na sa mga mata ng kanilang ama at ina. Sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, maging tagapagpatotoo nawa sila balang araw ni Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang mabuting buhay Kristiyano. Nilingapit sa iyong pamamagitan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayo, lalo na mga bata ngayon. Pagpalain ang mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Sing again, tell your people how to dance again, tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you.